Minamamadali ng liderato ng Kamara ang pagpasa sa National Wage Bill para i-abolish ang mga regional wage boards at magkaroon na lamang ng single minimum wage. Sa panukala, ililipat ang Wage Setting Authority sa National Wages and Productivity Commission para halos pantay na ang sahod sa National Capital Region. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong gawing pantay ang minimum wage sa NCR at mga probinsya? Parinig nga ng inyong masasabi. Pwede naman, bakit hindi? Kasi pare-parehas naman nagtatrabaho di ba? Parehas naman siguro yung trabaho. Yung lugar lang naman ang hindi. Feeling ko, akin, own opinion lang naman ko, bakit hindi? Pabor po ako na maging patas ang minimum wage sa probinsya at saka dito sa Maynila. Para po ko, hindi naluluwas ng Maynila para lang maghanap ng trabaho. Kung pagbabasihan din kasi yung provincial to Manila, mas mahirap pa nga yung the rest ng pamumuhay nila dun sa probinsya. So akin, pabor na pabor yun. Pabor sa akin yung iparehas na lang yung minimum wage sa probinsya at Manila. Kasi halos parehas lang naman yung trabaho eh. At the same time sir, pwede rin mabawasan yung population dito sa Metro Manila. Sa puntong ito, ikausapin natin ang main proponent ng panukala na si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Magandang gabi po, Congressman Eli. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood sa inyong programa. Yes, Congressman, no, nung huli tayo nag-usap tungkol din dito sa bill na to, ano na ho ang estado po? Medyo umuusad na po ba? Natutuwa tayo dahil mula noong nag-throw ng support ang leadership ng House through Speaker Bogie D, meron ng 148 na co-authors dito sa ating panukalang batas at merong 15 na nag-express publicly ng kanilang support. So kung bibilangin natin, nasa 163 na na mga congressman ang nagbigay ng kanilang buong suporta para maisapantay na yung minimum wage sa buong bansa. So kaya ang ating call at ang ating pakiusap kay Majority Leader Sandro Marcos ay isalang na sa plenaryo itong National Minimum Wage Bill para mapagdebatihan na at mapag-usapan na sa plenaryo itong ating panukalang batas. Okay, Congressman, maiksi lang ko siguro, ipaliwanag lang natin yung pinakalayunin, hindi lang tumapantay yung mga sahod, pero ma-decongest din ang Metro Manila. Tama po ba? Yes. Tama po. Ang National Minimum Wage Bill ay nag-ooperate sa konsepto ng parehong pagod, dapat parehas din yung sahod. So kinikilala natin dito na parehas lang naman yung nature of work o yung ginagawa ng mga manggagawa mapa Luzon, Visayas o Mindanao. Pero yung pagtatakda ng sahod regionalized. So dito sa ating panukalang batas, merong 3 taon na transition para pumantay yung mga sahod sa probinsya papunta ng Metro Manila. At ini-exempt din natin dito yung mga maliitan na mga negosyo dahil kinikilala natin yung kanilang kapasidad na magbigay ng sahod sa kanilang mga manggagawa ay hindi naman ganun kalakihan yung kanilang capitalization. So what we are trying to do is to fix the wage setting mechanism ng ating bansa mula sa regional o probinsya papunta sa isang national minimum wage fixing mechanism at patungo sa isang industry-based. So, hindi na per region o hindi na per probinsya, kundi i-determine natin ang minimum wage ayon sa industriya. Dahil nga, again, ang konsepto na sinusunod natin, parehong pagod o parehong trabaho, dapat parehas din yung sahod na natatanggap. Okay, naku, maraming salamat po, Kamanggagawa Party List Congressman Eli San Fernando. Good luck, sir. Salamat po. Okay, salamat po.